From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. John 20:24 to 29. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawagan na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang mga butas ng pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Ngunit nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakakita at gayon may nagsisisampalataya. Ang huling verse, mga kapatid, na ating babasahin ay ang 1 Corinthians chapter 5 verse 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sinasabi rito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging bago. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, makakaupo na tayo, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sino ang may damdamin sa inyo, itaas ang kamay?
Tayong lahat ay mayroong makataong damdamin. Ngunit, tulad ng malimit na narinig ninyo mula sa pangangaral ng inyong pastor, na ang ating makataong damdamin ay hindi ang siyang basis upang tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ito, mga kapatid, ay naging makatotohanan sapagkat naranasan natin na ang mga sinasabi ng ating Panginoon ay katotohanan kaysa ating damdamin. Mayroong mga pangangaral na narinig na natin at uulitin ko sa mga oras na ito upang malaman natin kung ano ang kalaki ng ating pananampalataya sa kanyang mga salita. Isang araw, ang mga apostoles kasama ni San Pedro, sila ay namamalakaya o nangingisda. At sinabi ng banal na kasulatan sa Luke na wala silang kuha isang araw at isang gabi sa kanilang pamamalakaya. Nang mag-umaga, ay nakita nila ang Panginoon na lumalapit sa kanila at hindi nila alam na yun ang Panginoon, kaya sila ay nangatakot. Ngunit sinabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot, ako ito. At sinabi niya, nakita niya ang kanilang mga problema. At ang kanilang problema, mga kapatid, ay katulad ng ating mga problema. Palaging naghihirap, palaging gumagawa, ngunit malayo ang pagpapala sa atin. Ganito ang problemang nakita ng Panginoon sa mukha ng mga apostoles na gutom, pagod at puyat sa pangingisda sapagkat yun ang kanilang hanap buhay. Sinabi ng Panginoon, Pedro, nang makita niya ang kanilang suliranin, Pedro, pumalaon ka. At sabi niya, ihulog mo ang iyong lambat. Mga kapatid, si Pedro sa kanyang makataong damdamin ay dinadanas niya ang kapaguran, ang kapuyatan at ang pagkagutom. Sinasabi ng kanyang makataong damdamin, isang araw, isang gabi kami sa dakong ito ng dagat. Ginawa na namin ang lahat ng aming magagawa at walang isda na aming nahuli. At ngayon, sinabi ng Panginoon na ilaglag namin ang aming lambat dito, na dito rin kami gumawa kagabi, dito rin kami ng isda kagabi, walang isda rito. Ang kanyang damdamin na makatao, kung kanyang susundin, ito ay labag sa sinabi ng ating Panginoon. Ngunit sinabi ni Pedro, habang naririnig niyang nangungusap ang Panginoon at ang kanyang damdamin ay kumakalaban sa sinabi ng Panginoon, ngunit sapagkat ang Panginoon ang nangusap, ano ang sinabi niya? Nevertheless, because of thy word. Lord, we have been here last night. We have been fishing all night and all day in this very place, and we caught nothing. Our experience tells us that there is no fish in this area of the sea or of the ocean. There is nothing that we can do here. But he said, nevertheless, because of thy word, we will let down the net. Panginoon, sinasabi ng experience namin na talagang walang isda rito. Ngunit sapagkat sinabi mo, aming gagawin. Ano ang tawag sa istoryang yon, mga kapatid? Iyon ang tinatawag na pananampalataya. Kung sinasabi ng ating damdamin, wala talagang magagawa,
Ngunit pagka sinabi ng Panginoon, ang Panginoon ay makapangyarihan sa ibabaw ng iyong mga sirkumstansya sa buhay, na kahit ano ang sinasabi, iyan ay magiging walang kabuluhan pagka ang Panginoon ang siyang nangusap sa iyo. So, ang formula ng ating pananampalataya, unang-una mga kapatid, kung kayo ay may pangangailangan, number 1, hanapin mo ang pangako sa salita ng Diyos sa anumang bagay na iyong hinahanap. Hanapin mo ang sinasabing pangako ng salita ng Diyos sa bagay na iyong hinahanap. Yan ang unang-una. Pangalawa, manampalataya ka sa sinabi ng salita ng Diyos. Pangatlo, huwag mong titingnan anuman ang contradictory circumstances na nakapalibot sa iyo. Huwag mong tingnan kung anuman ang mga sirkumstansya sa buhay mo tulad ni Pedro. At pangapat, pasalamatan at purihin mo ang Diyos sa kasagutan na ibibigay niya sa iyo. Mga kapatid, hindi natin mauunawaan ang Diyos sa pamamagitan ng ating damdamin lamang. I will not be able to understand God by my feelings. I can't understand the Lord Jesus Christ by feelings. Hindi ninyo mauunawaan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating damdamin. You know how to understand God? You can only understand God, ask God, Jesus Christ, by what the Word of God says about Him. You cannot understand Him by your feelings. You can only understand the Lord Jesus Christ by what the Word of God says about Him. Hindi mo mauunawaan ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong damdamin. Mauunawaan mo lamang ang Panginoon sa pamamagitan ng sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa Kanya. Hallelujah. Ang Diyos ay lahat kung ano ang sinabi ng Kanyang salita. Sinabi ng salita ng Diyos na ang Panginoon ay mayaman. Siya ay mayaman. Sinabi ng Diyos, ng salita ng Diyos na ikaw ay Kanyang anak. Pagka ikaw ay tumanggap sa Kanya, nagsisi ng iyong kasalanan, nabautismo sa Kanyang pangalan, tumanggap ng banal na Espiritu, lumalakad sa kabanalan, sinabi ng salita ng Diyos na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan na kung ikaw ay anak ng Diyos at siya ang iyong ama, ang lahat ng nasa sa Kanya ay iyo rin. Now, you won't be able to understand that by feelings. Because you are living in a very small house, you don't have much money in the bank, you don't have a job either. But nevertheless, what the Word of God says is true. What the Word of God says is true. Pagka sinabi ng mga salita ng Diyos, yan ay tunay na katotohanan. Pag sinabi ng salita ng Diyos na ikaw ay anak ng Diyos, kahit nakatira ka sa kubo, anak ka ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos na ikaw ay mayaman sapagkat ang ama mo ay mayaman, kahit ikaw ay nakatira sa isang maliit na bahay, ikaw ay mayaman. Hallelujah. Now, you won't be able to understand that by feelings. You can only understand that by what the Word of God says.
Kaya sabi ng banal na kasulatan, manampalataya kayo sa Diyos. Maniwala kayo sa sinasabi ng Diyos. Paano ninyo mapapaniwalaan ang sinabi ng Diyos? Mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Hawakan ninyo yan. Kahit gawing sinungaling ng demonyo ang salita ng Diyos, hindi kasinungalingan yan. Mananatiling yan ay katotohanan. Gusto ba ninyong makilala ang ating Panginoon? Makikilala ninyo at magiging malapit kayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita. Sinabi niya, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testifies of me. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan, sapagkat nananampalataya kayo at naniniwala na sa pamamagitan nila ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga salitang ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Now, ang ibang mga tao gusto nila makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang damdamin. Hindi ninyo makikilala ang Panginoon sa pamamagitan ng inyong personal feelings. Makikilala lamang ninyo siya kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at paniwalaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. If your basis in acquaintance with God is your personal feelings, you know, when you feel good, you think God has heard your prayers. Oh, magandang pakiramdam ko ngayon. Siguro dininig ng Diyos ang aking mga dalangin. If they don't feel particularly good, they think that God has not heard them. Kung masama ang kanilang pakiramdam, akala nila hindi na sila pinakikinggan ng Diyos. Kaya hindi magiging basis yung damdamin natin upang makilala natin ang Panginoon. Now, people like that based their faith on feelings, whereas the Bible says we should base our faith on the words of God. Do not base your faith on feelings. You must base your faith on the words of God. Binasa natin kanina si Tomas, ano? Sinabi ng banal na kasulatan na si Tomas, isa sa mga 12, tinatawag siyang Didimo. Wala siya roon nang dumating ang ating Panginoon. At ang ibang mga disciples lumapit sa kanya at sinabi, Tomas, nakita namin ang Panginoon, alam mo? Ngunit anong sabi niya? Maliban na itong aking mga daliri, maipasok ko sa butas ng kanyang tagiliran at butas ng kanyang kamay, hindi ako mananampalataya. Yan ang sinabi ni Tomas, isa sa mga apostoles na kakahiya naman. Isa pa namang apostol, wala pa namang pananampalataya. Marami ngayon ang nananampalataya daw sa Panginoon, ngunit hindi nananampalataya. Walang paniniwalang tulad ni Tomas. Ang lahat ng makatumas dito ay magsabing, Praise the Lord! Wala, salamat sa Panginoon. Ngunit mga kapatid, pagkaraan ng 8 araw, ang lahat ng apostoles, yung 11 apostoles kasama si Tomas, ay nasa loob ng isang bahay. Nakasara lahat, pintuan, mga bintana, nakasara lahat. Biro ninyo, biglang-bigla, ang Panginoon ay dumating at nasa kanilang kalagitnaan. Hindi dumaan ang pintuan at hindi dumaan ang bintana. Biglang-bigla ng laki ang kanilang mga mata at nakita nila ang Panginoong Hesus nasa kanilang kalagitnaan. Praise God. At anong sinabi ng ating Panginoon? After 8 days, when the disciples were within, and Thomas was with them, then Jesus came, the doors being shut. He stood in the midst, said, Peace be unto you. Kapayapaan mapasa inyo. Hallelujah. Then, He looked about in the room and He wants to see where Thomas was. Hinanap niya si Tomas.
At nang makita niya si Tomas, ano ang sinabi ng ating Panginoon? Then saith he to Thomas, reach hither thy finger, Thomas, and behold my hands. Reach hither thy hand and thrust it into my side. And be not faithless, but believing. Anong sinabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Nang makita niya si Tomas, sabi niya, Tomas, halika nga. Sabi niya, ipasok mo ang daliri mo sa butas ng aking mga kamay at sa butas ng aking tagiliran. Lumapit si Tomas at kanyang ipinasok ang kanyang daliri sa tagiliran sa kamay ng ating Panginoon. At anong sinabi niya? My Lord and my God. Ang ibig sabihin, naniniwala na ako at nananampalataya na ako. Hallelujah! Pagkatapos noon, anong sinabi ng Panginoon? Nirebuke siya, mga kapatid. At anong sinabi sa kanya? Sabi niya, Tomas, nananampalataya ka sapagkat nakikita mo. Ngunit sabi niya, mas mapalad ang hindi nakakakita, ngunit nananampalataya at naniniwala. Mga kapatid, tayo ay mas mapalad kaysa kay Tomas sapagkat hindi natin nakita ng personal ang ating Panginoong Jesus, ngunit nananampalataya tayo na ang kanyang sinabi ay magkatotohanan. Hallelujah! Nananampalataya tayo sa kanyang sinabi niya, 2 o 3 na nag-uusap sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Meron ninyo, napakalaking rebuke sa isang apostol yun. Thomas answered and said, my Lord and my God. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Nanampalataya ka sapagkat nakikita mo. You are basing your faith upon your feelings. You are basing your faith upon what you are seeing. Do not base your faith upon what you see, upon what you feel. You must base your faith upon the words of God. Whether you feel it, whether you see it, what the Word of God says, they are never a lie. They are the truth. Ano man ang sinabi ng mga salita ng Diyos, nakikita mo man o hindi, nararamdaman mo man o hindi, pagka sinabi ng salita ng Diyos, yan ay katotohanan. Panghawakan mo, sampalatayanan mo, yan ay katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Thomas was one who based his faith upon his feelings, upon what his physical senses told him. He said that he would not believe unless he could see with his own eyes the prints of the nails in Jesus' hands and touch those nail prints. With his own hands, he relied on what he could see and what he could feel through the sense of touch. Ang kanyang pananampalataya ay doon sa nakikita niya at doon sa nararamdaman niya. Kaya sabi niya, kung di ko nakikita at kung di ko maipasok ito at maramdaman ko na talagang butas ng pako yon, hindi ako mananampalataya. Nirebuke siya ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, kung ating uunawaing mabuti, Tomas, huwag kang manalig sa nakikita mo at huwag kang manalig sa nararamdaman mo. Kailangan manalig ka sa sinabi ko na sa pangatlong araw, ako ay babagong muli. Now in those days, they've never heard of the resurrection. They've never heard of a dead man being raised from the dead. That was impossible for them. That was short of a miracle. They do not believe that at all. And Thomas was one of those that did not believe that. Because it was very hard for the mind to comprehend that a dead man would be raised from the dead again.
Ngunit yung iba, mga kapatid, may pananampalataya. Talagang kahit imposible mang unawain, biro mo patay, bubuhay na muli, babangong muli tulad ng sinabi ng Panginoon. Ngunit yon ay katotohanan. Kahit patay siya, bumangon siyang muli. Hallelujah. 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 Napakarami na nating nakitang mga Kristiyanong tumas ngayon. Amen? Naniniwala lamang kung ano ang kanilang nararamdaman. Naniniwala lamang kung ano ang kanilang nakikita. Naniniwala lamang kung ano ang kanilang naririnig. Naniniwala lamang kung ano ang kanilang nahahawakan. Ngunit ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nakabase sa mga salita ng Diyos. Nakabase sa salita ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, regardless of your circumstances in life, that is true. Faith in God is faith in His Word. Pagka sinabi mo ako'y nananampalataya sa Diyos, ang ibig sabihin, sinasampalataya mo ang Kanyang sinabi. Sapagkat hindi mo naman nakikita ang Diyos. Ang nahahawakan mo lang sa Diyos, yung mga salita niya. Ang naririnig mo lang tungkol sa Diyos, ang salita niya. Ang nakikita mo lang sa Diyos ay ang mga sinalita niya. So wala kang dapat panghawakan, wala kang dapat tingnan, at wala kang dapat pakinggan pagkat Diyos ang pinag-uusapan, kundi ang Kanyang mga banal na salita. Yan ang iyong panghawakan. You can never know God except by His Word. If God's Word says He hears me, then I know He hears me because He says so, and His Word cannot lie. Pagka sinabi ng Diyos, nakikinig ako sa iyo, nakikinig siya sa iyo. Pagka sinabi niya yon, panampalataya ka na. Tapagkat totohanan, totoo yan. Sinabi niya, ako'y nakikinig sa iyo. Ang Panginoon ay nakikinig sa iyo. Anong sinabi niya sa Jeremiah 33:3? Call unto me, and I will not answer thee. Yan bang sinabi niya? Call unto me, and I will answer thee. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Pagka sinabi niya, mga kapatid, nasa malubhang karamdaman ka, nasa malubhang problema ang buhay mo. Dumayal ka na ng PLDT sa Amerika, sa mga kaibigan mo, walang kasagutan. Sa mga mahal mo sa buhay, nag-long distance ka na, walang kasagutan. Dial the hotline of heaven. Jeremiah 33:3. Call unto me! Tawagin mo ako. Long distance. Anong sasabihin mo? Panginoon, Jeremiah 33:3, kiniklaim ko. Panginoon, sumagot man Panginoon sa'yo? Hindi mo narinig yon. Wala kang narinig na sumagot sa'yo. O ano? Wala kang narinig. Walang narinig ang tenga mo. Panginoon! Wala kang narinig. Ngunit anong sinabi niya? Ginawa mo na ang sinasabi niyang una. Anong sinasabing una ng Panginoon? Tumawag ka sa akin. Tumawag ka na ba? Narinig mo ang boses mo, tumawag ka, Panginoong Jesus! Ano ang pangalawang sinabi niya? At ako ay sasagot sa iyo. Hallelujah! Narinig mo na sumagot siya! Hindi mo narinig yon? Hindi mo sinabing, o ano, Magdalena. O ano, Andres. Hindi mo narinig na sumagot ang Panginoon sa iyo. Ngunit ngayon ang pananampalataya mo, hindi sa naririnig ng tenga, hindi sa nakikita ng mata, hindi sa pamamagitan ng nahahawakan. Ang pananampalataya mo ay nakabase sa sinabi ng salita ng Diyos. Ano ang sinabi ng salita ng Diyos? At ako ay sasagot sa iyo.
Praise God. Narinig mo man o hindi, nakita mo man siya o hindi, naramdaman mo mang sumagot sa iyo o hindi, ang sinabi ng salita ng Diyos ay hindi magsisinungaling. Nang ikaw ay tumawag, ikaw ay sinagot na ng Panginoon. When you called Him, the answer is already there. He said, I will answer thee. Alam ba ninyo yung panaginip ni Jacob nang nahiga siya doon sa Bethel? Nahiga siya sa isang bato. Pagkatapos ang taong ito ay nanaginip. At ang panaginip niya merong hagdanan mula sa kanyang hinihigang bato papunta sa langit. Nakita niya ang mga dalawang hanay ng mga anghel. Ang unang hanay galing sa langit, mga kapatid, ay bumababa sa hagdanang yon. At ang pangalawang hanay mula sa ibaba ay umaakyat naman papuntang langit. Alam ba ninyo na ang hagdanang yan ay kung nasaan naroroon ang kalooban ng Diyos, ang hagdanang hindi nakikita yan ay naroroon? Alam ba ninyo kung ano mga anghel na yon? Ang mga anghel na umaakyat galing sa ibaba ng hagdanang yon ay ang mga anghel na nagdadala ng ating mga petitions. Yun ay ang mga anghel na nagdadala ng ating mga dalangin. At yung mga anghel namang bumababa mula sa langit, sa dulo ng hagdang yan, yun ang mga anghel na nagdadala ng kasagutan ng ating mga dalangin. Amen. Saan natin matatagpuan yan? Noong pumarito ang ating Panginoon, habang siya nakikipag-usap kay Nathanael, bumuka ang langit at nakita sa uluhan ng ating Panginoon, merong hagdanan na tulad ng nakita ni Jacob sa kanyang panaginip. Kung saan naroroon ang buhay ni Jesus Christ, naroroon nakabukas ang langit at ang hagdanang yan ay naroroon na ang mga anghel paakyat pababa sapagkat ang lahat ng mga panalangin na ginagawa sa dakong yon na kung saan naroroon ang buhay ng ating Panginoon ay dinadala lahat ng mga anghel at pagkatapos ang kasagutan ay binababa sa lahat ng may mga pangangailangan. Hallelujah. Kaya sa inyong pananampalataya, huwag kayong basta pumasok lang kung saan-saan sulok, mga kapatid, na kung saan sinasabing naroroon ang Panginoon. Hanapin ninyo ang lugar na kung saan naroroon ang buhay ng ating Panginoon, kung saan naroroon tinataas ang kanyang pangalan, kung saan, mga kapatid, itinuturo ang kanyang mga banal na salita. Yun ang dakong hanapin ninyo sapagkat naroroon nakabukas ang hagdanan ng langit at ang lahat ng inyong mga panalangin dinadala sa langit at ang mga kasagutan kaagad-agad ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng may pananampalataya. Hallelujah. If our faith is based upon feelings, then what we have is just human natural faith. Natural human faith. Yun lamang ang nasa sa atin. We cannot get spiritual results with natural human faith. Alam mo, paglabas mo dito, punta ka ng restaurant sa Los Kinilaw, kakain ka ng kinilaw, mabubusog ka. Alam mo ba yon? Alam ba ninyo yon? Natural human faith yan. Alam mo, paglabas mo dito, tumawid ka ng highway, habang dumadaan ng truck, hindi ka aalis. Alam mo, mga kapatid, na talagang mamamatay ka. Alam mo ba yon? Natural human faith yan. Alam mo ba, mga kapatid, na pagka ikaw ay umakyat sa dulo ng building na ito, pagkatapos lumukso ka na walang hagdan, alam mo ba kung anong mangyayari sa iyo? Natural human faith yan. Hindi na kailangan ng Panginoon para magkaroon ka ng pananampalatayang ganyan. Meron tayong lahat niyan. But natural human faith cannot produce scriptural results.
They cannot produce spiritual results. And what we need today is a spiritual result from heaven. That's what we need today. So what we need is not natural human faith. What we need is scriptural faith. And we have to use scriptural faith to produce scriptural results. Bible faith ang tawag dito. Believing in God's Word. Sasampalataya tayo sa sinabi ng mga salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoon. If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain. Mountain, be thou removed and be cast into the sea, and it shall follow every word that you have said. Hallelujah. 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 Merong marami nang naipanalangin ko, no? Nasa healing line. Kahit na nung evangelist pa ako. Marami mga kapatid ang bumabalik-balik sa healing line. At kuminsan tinatanong ko sila. Sabi ko, hindi ba pinanalangin na kita? Sabi niya, oo, pastor. Pero hindi ko pa natanggap yung kasagutan. Manalangin tayong muli, sabi niya. Manalangin kaming muli. Habang kami nananalangin, pagbabalik niya sa susunod na araw, ganon din ang sasabihin niya. Hindi ko pa rin natanggap ang kasagutan. Mananalangin na naman kami. At noong palagi na lang ganon ang nangyayari, na hindi pa rin pala siya pinagaling. Sinabi ko sa kanya, kailan ka ba maniniwalang magaling ka na? Kailan ka ba maniniwalang magaling ka na? Kasi ang paniwala niya talagang hindi siya gagaling. Kaya tinanong ko siya, kailan ka ba maniniwalang magaling ka na? Sabi niya, maniniwala akong magaling na ako kung magaling na ako. Kung gano'n ang paniniwala mo, huwag ka nang dapat maniwala pa. Sapagkat hindi mo malalaman ang kagalingan mo kung mananampalataya ka o maniniwala ka kung magaling ka na. Kailan ka pa gagaling? Huwag kang maniwala, mga kapatid, pagkatapos na mangyari. Paniwalaan mo bago mangyari. Huwag kang umasa sa pakiramdam mo. When I pray for you, and the Bible says that by the stripes of Jesus Christ, you are healed, regardless of what you feel. You are healed. Amen. Amen. Regardless of what you feel, you are healed. Okay, nanalangin ako sa iyo. Meron kang diferensya sa baga mo. Sa right lungs mo, meron kang diferensya. Pinanalangin kita. In the name of Jesus Christ, be healed. Pag-uwi mo mga kapatid, lalong sumakit. Ano ang sinasabi ng tinig ng iyong damdamin? Naku, hindi ka magaling, lalong lumala o lalong sumakit. Pero anong sinasabi ng salita ng Diyos? Magaling ka na. Alin sa dalawa ang paniniwalaan mo? Alin sa dalawa ang paniniwalaan mo? Iyan ang malaking kapagsubukan ng mga tumas sa sandibutan ito, sapagkat mas pinaniniwalaan nila ang kanilang damdamin. Huwag mong panawalaan ang damdamin mo, manampalataya ka, kahit anong dinaramdam mo. Sinabi ng Panginoon, magaling ka na, magaling na ako, mga kapatid. Sasabihin ng diablo sa iyo, hindi ka ba magaling? Tingnan mo, lalong lumala ang sakit ng likod mo. Hindi ka ba magaling? Sabihin mo, magaling na ako. Kahit anong dinaramdam ko, sinabi ng Panginoon, hindi siya sinungaling. Ako ay magaling na! At isang araw, hindi mo na mararamdaman yung damdamin mong yun. Healing is spiritual. First of all, it does not happen in the physical because God is a spirit. When He heals, first of all, He heals your spirit. 2 Corinthians 5:17 says,
therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Spiritual healing or divine healing is received from God the same way that the new birth, which is the rebirth of our spirit, is received. When you are born again, it is not your body that is born again, for you still have the same body that you always had. When Paul said, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. In the actual, he was not talking about the body of man becoming new. No, he was not talking about our body becoming new. It doesn't change the physical in any way. After you are saved, the man on the inside is to dominate the physical, the man on the outside. Of course, but it is the man on the inside, the inner man, that is born again. Inabi ni Paul, pagka kayo ay nasa kay Kristo, ang lahat ng mga bagay ay bago na. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na at tingnan ninyo ang lahat ng mga bagay ay bago na. Mga kapatid, ang spiritual healing, pagka tinatanggap natin, tulad ito ng pagtanggap natin ng pagkataong muli o pagkapanganak na muli, being born again. Hindi nagbabago yung katawan natin sa labas, ang nagbabago yung tao sa loob ng katawang ito. Nagbabago yung isip natin, nagbabago yung pakiramdam natin, nagiging bata yun, tumatanggap sa mga bagay ng Diyos, sumasampalataya sa mga bagay ng Diyos, nawawala ng kasalanan, at pagkayan ay naglahong lahat. Itong physical natin, actually, automatically, yan ay magbabago rin. Healing will take place. The spiritual, the inner man, the man which is your spirit is going to dominate the physical. Lalakas yung espiritu mo, mga kapatid. Lalakas yung inner man. Lalakas yun at yun ang magdodominate sa tao sa labas. Kaya yun ang unang pagagalingin ng Panginoon. Sugat ng pananampalataya ninyo. Wala na kayong pananampalataya sa Diyos. Patay na yung tao sa loob. Kaya yung naman tao sa labas, sumusunod na rin. Ngunit bubuhay ng Panginoon yung tao sa loob upang mabuhay din naman ang tao sa labas. Hallelujah. The new birth is the rebirth of the spirit, of the human spirit. Yung pagkakapanganak na muli ay pagkakapanganak na muli ng iyong espiritu. Marami nang hinahawakang mga pag-iisip yung espiritu mo. Aalisin lahat ng Panginoon yun. Mali yun lahat. Mali lahat yun. Mali lahat. Gagawing bago ng Panginoon yun. Kaya, sabi ng Panginoon, that which is born of the flesh is flesh, but that which is born of the Spirit is spirit. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ibig sabihin ng lahat ng kanilang mga isip, puro makalaman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Bakit? Bakit sinabi niyang pagka ikaw ipinanganak sa Espiritu, yung human spirit mo na ipanganak na yun? Bakit na ipanganak ka sa Espiritu? Espiritu ka. Sapagkat yung mga paniniwala mo, babaguhin lahat. Ano ang gagawin ng Espiritu sa iyo? Yung mga salita niya ipapasok lahat. Sabi niya, anak, yan ang hawakan mo, yan ang sampalatayanan mo, yan ang paniwalaan mo, yan ang katotohanan, yan ang hawakan mo, kaya magbabago ka. Hallelujah! Your human spirit is now born again! Kaya kung titingnan mo lang yung isang born again, hindi mo malalaman kung ano nangyari sa kanya, kasi yung katawan niya sa labas, pareho pa rin. Ngunit yung loob niya, nagbago na. Yung inner man, that human spirit, that real you that is inside is already born again. You see the world now differently. You see your situation differently. Whereas before you fret at the slight notice of a problem.
You fret and you worry. But now, you see things differently. May problema ka ngayon, tumatawa ka na lang. Sapagkat alam mo na hindi na ikaw ang nagsosolve sa problema mo. Ang Panginoon na siyang iyong hinahawakan, ang kanyang mga salita na iyong hinahawakan, yan ang nagsosolve sa problema mo. Noon sinasabi mo, wala na siguro akong pag-asa sa buhay na ito, magpapakamatay na ako! Ngunit nang ikaw ay pinanganak na muli sa Espiritu, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay inuusig, ipanalangin mo yung nag-uusig sa iyo. Noon na ikaw ay makaluma, pagka inuusig ka, ang unang sinasabi ng iyong makalumang pagkatao sa loob, kumuha ka ng baril, kumuha ka ng itak, patayin mo sila. Ngunit ngayon, anong sinasabi ng bagong espiritong nasa loob mo? Ipanalangin mo yung umuusig sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Noon, pagka ikaw ay walang pagkain, para kang nababaliw at nalilito sa iyong sarili. Hindi mo alam kung ano ang gagawin, para kang babaeng nawawala sa iyong sarili. Ngunit ngayong ipinanganak na muli ang Espiritu mo, anong sinabi ng Panginoon? Do not fret and do not worry about what you eat tomorrow. Look at the fowls of the air. They fly and not one of them falls to the ground without the knowledge of your Father which is in heaven. You are more than the birds that fly up in the air. Hallelujah! 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 Amen. O minsan maraming mga anak ng Diyos ang lumalapit sa altar, nananalangin, nagluluksuhan kung minsan, they jump and hug everyone around, and they act so happy. Then after that, you never see them again. Kala mo yung nakikita mo sa labas, tunay na yon. Hindi pala. We really thought that they had received something marvelous from God, but it was just an emotional something and not the new birth in the Spirit. Pagka ikaw ay nasa kay Kristo, bago na ang espiritu mo. Yung espiritu mo, ipinanganak na muli yun. Hallelujah, hallelujah. May nangyayari sa loob ng iyong puso. Yun ang pinaka-importante, yung nangyayari sa loob ng iyong espiritu. Sabagat ang espiritu mo, ang unang-unang pinagagaling ng Panginoon. Kung ikaw ay maraming mga pag-aalinlangan, naghihingalo na ang espiritu mo. Marami kang question mark. Tug. Tomas, tug. Naghihingalo ka na. Kung titingnan yung spiritual life mo, mga kapatid, yung espiritu mo, paminsan-minsan na lang humihinga. Ngayon, pag ang Panginoon lumapit sa iyo, ang unang pinagagaling niya yung espiritu mo. Paano niyang pagagalingin yon? Ipanganganak niyang muli. Kaya magbabago ang buhay mo. Magbabago yung espiritu mo. Magiging masampalatayanin ka na ngayon. Magiging mawawala yung mga pag-aalinlangan mong malalaki noon. Ngayon, sasampalataya ka. Magiging parang bata kang maliit na susunod sa Panginoon at sasampalataya sa lahat ng sinabi ng iyong amang nasa langit. Hallelujah! Hallelujah! Walking in the natural, we do have to go by our physical senses. For example, if we are crossing a street and our eyes tells us that the cars are coming, we must wait until the cars pass. In many instances, we have to walk by natural faith, faith in our sight. Hindi ko sinasabing hindi na tayo lalakad sa pamamagitan ng ating natural faith. Kailangan pa rin natin ng natural human faith. Kasi pagka lumakad tayo sa daan, kinakailangan natin yun. Kailangan sabihin ng natural human faith natin, oo, huwag ka munang tatawid kasi may truck. Pagka wala na yon, mga kapatid, tumawid ka, talagang mamamatay ka. Amen?
Kailangan natin yun sapagkat tayo ay naririto ba sa physical na sanlibutan. Kailangan natin ng natural human faith upang mabuhay sa physical na sanlibutan ito. Kailangan natin ang natural human faith upang tayo ay mabuhay sa sanlibutan ito at kumain. Ngunit, hindi ang natural human faith ang magbibigay resulta kung ang ating hinahanap na resulta at mga katugunan ay espiritual. Ang makapagbibigay lamang niyan ay ang ating spiritual faith in God through the words of God. Hallelujah, hallelujah. Kailan natin kinakailangan ng scriptural faith? When everything around you has already reached its peak. When you have already reached the peak of your human possibilities and you don't know what to do anymore, you can turn around to your friends, to your loved ones and acquaintances. They don't have the answer. Natural human faith will not solve your problems. It's only our spiritual faith that could solve that problem. So we turn to the Word of God. Papasok ngayon ang salita ng Diyos. Pagka pumasok ngayon yung salita ng Diyos, babaguhin yung espiritu mo at kailangan manampalataya ka sa kanyang sinabi. Anong sinabi ng Panginoon? Ask and it shall be given unto you. Knock and it shall be opened unto you. Seek and you shall find. When you pray, believe that you receive your answer of your prayers and you receive them. Sampalatayanan mo yun. Manampalataya ka na ngayon. Maging bata ka sa pananampalataya. Na para sa mga tao na sa physical, para kang naloloko. Pero para sa Diyos, ikaw ay higanti sa pananampalataya na kahit ang pundok, mga kapatid, ay maaari mong ilipat sa dagat. Anuman kalaki ang problema mo, anuman kadami ang mga suliranin mo, pagka ikaw ay mayroon ng spiritual faith, walang mahirap para sa iyo. With man it is impossible, that with God, for everything is possible with God. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag tayong manampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng ating physical at natural na pananampalataya. Hindi maaari yun. Our physical senses tells us that there is no sense in having faith in God because you don't see God. Our physical senses tells us, oh, it's foolishness to have faith in God because you cannot see Him. I will just have faith in God for my needs. Somebody tells you are foolish. You cannot see God. You don't have to believe in Him. Kaya yung ating natural faith, hindi maaaring gamitin yun upang maniwala sa Diyos. Contrary ang lahat ng ito sa paniniwala sa Diyos. Our physical senses have nothing to do with the Word of God. God's Word is true, whether we feel it or whether circumstances appear that it is or not. God's Word is true. Sabi sa Psalms 119:89, O Lord, Thy Word is forever settled in heaven. Manampalataya tayo dito. Ginawa mo na bang lahat? Lahat ginawa mo na, wala ka nang magagawa pa? Wala na. The Lord is telling you now na meron pa. Ako ang kasagutan para sa iyo. Anong sasabihin mo? Lord, my circumstances is telling me that it is not so. My eyes is telling me that it is not so. My feelings is telling me that it is not so. But nevertheless, because you said it, I will believe it. Hallelujah, hallelujah. Ito, mga kapatid, ang formula ng pananampalataya upang gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos para sa iyo. Unang-una, anong gagawin mo? Hanapin mo ang salita ng Diyos na kaharap ng bawat pangangailangan mo. Nangangailangan ka ng financial, physical, hanapin mo ang promise ng Diyos. Hanapin mo ang anong sinabi ng Diyos na pangako para dyan. Pangalawa, manampalataya ka sa sinabi ng Diyos. Pangatlo, huwag mong tingnan yung mga sirkumstansya ng buhay mo.
poverty o ano pa riyan, mga sinasabi ng kaibigan mo, wala talagang mangyayari dyan, wala, mahirap ngayong buhay na ito. Huwag mong paniwalaan yan. Sinasabi ng physical mo yan. Pangapat, pagka tinanggap mo na ang kasagutan, pumuri ka sa Diyos at magpasalamat sa Kanya. Praise God. Itong apat na hakbang na ito, pagka ginawa ninyo, ang resulta ay darating sa inyong buhay. Ang mga anghel na pumapasok sa karya ng Diyos, nagdadala ng iyong mga dalangin, babalik at sila ay magdadala ng iyong kasagutan. Hallelujah, hallelujah. For every need that you have, first, you must seek God's word for whatever you may be seeking or whatever you are petitioning God for. Seek the promise of the word of God. Healing for your body, merong promise ang Panginoon dyan. Deliverance from your financial obligations, merong pangako ang Panginoon dyan. Sabi niya, I am the owner of everything. I own all the money in the bank. I own all the silver and the gold. I own all the cattle on 1,000 hills. I own all the mountains. I own the heavens and the universe, the moon, the stars, and everything that you see. All of this is mine. Anong sinabi ni David? If I am hungry, I will not tell thee, because the world and the fullness thereof is mine. Pagka sumunod sa iyong Panginoon, hallelujah. Itong apat na steps na ito, whatever circumstances in your life, don't believe that. Whatever your physical senses is telling you, don't believe it. Believe what the Word of God says. Then when you receive the answer, give God the praise and the glory. Ano ang verse dyan, mga kapatid, na sinasabi? Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna ninyo ang Diyos at kanyang kayang-kariyan. At itong lahat ay daragdag sa inyo. Pagkain, pera, bahay, lahat ng hinihingi ninyo, ibibigay ng Panginoon sa inyo yan. Maybe your natural human faith will produce some results, but they are limited. But when you use your spiritual faith in the Word of God, the result is unlimited. Walang limit ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Tulad ng isang kapatid natin, nananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Pagka nananampalataya ka, inuna mo siya, ang blessings susunod sa iyo. Pero pagka the other way ang ginawa mo, physical ang ginagawa mo, hanapin mo man ang blessings, lilipad palayo sa iyo. Pero pagka ikaw umuna sa mga blessings, umuna sa sinabi ng Diyos na unahin mo ang kanyang kaharian, ang blessing susunod sa iyo. Kahit na ikaw ay umalis, mga kapatid, susunod ang blessing sa iyo. Ang ministering ito ay nangangaral ng ganito sapagkat alam ko ang sinasabi ko, sapagkat ang ministering ito ay nakatayo sa spiritual na pananampalataya. Hallelujah. We need a ministry that is unlimited for souls, especially now that it's the last days. We need spiritual faith to save the souls of men that are dying, especially in the Philippines. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation.
concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.